Kamusta mga kasaliksik? Ang ating daigdig ay naglalaman ng napakadaming mga nakamamangha at nakakagulat na mga bagay na talagang magpapabilib sa kahit na sinong makakakita at makakadiskubre sa mga ito. Kaya mula sa batang kinawawa ng mga insekto hanggang sa pag-asa ng sangkatauhan ay pag-usapan natin ang 10 nadiskubring bagay na siguradong magpapamangha sa'yo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, pagtanggal ng libo-libong kuto. Sigurado akong mangangati ang anit ng bawat isa sa atin na makakapanood ng video na ito kung saan sinusuyuran ng isang batang lalaki na tila ba mayroong libo-libong kuto sa kanyang ulo. Parehong nakamamangha at nakakapandiri ang mga kaganapan kung saan sa bawat suyod ng kanyang ina ay daan-daang mga kuto ang natatanggal sa anit ng bata na hindi may tatangging sadyang nakapagtataka, dulot na mapapatanong ka na lamang kung bakit hinayaan na lamang nila na dumami sa ganitong bilang ang kuto ng bata bago pa man nila ito tanggalin. Makikita nga na napuno ang puting kumot ng mga kutong nasuyod mula sa anit ng bata na talagang nagpapakita lamang kung gaano na lamang kadami ang natanggal mula sa kanyang ulo na kung iisipin ay araw-araw na sumisipsip ng kanyang dugo. Number 9, robotic surgery. Hindi natin may tatanggi na sa paglipas ng mga taon ay mas lalong umuusbong ang teknolohiya ng ating daigdig. Kung saan alam mo ba na kahit pa ang mga operasyon na dating mga doktor lamang ang may kayang gumawa ay posible na din gawin ng mga robot? Ang operasyon na ito ay tinatawag na robotic surgery kung saan kahit pa kinakailangan pa din ng isang mahusay na doktor upang magmaniobra sa robot na ito ay dahil sa eksaktong kilos lamang ang ginagawa ng mga robot kung saan hindi sila gumagawa ng kahit na anong aksyon maliban na lamang kung ano ang iuutos sa kanila ay siguradong hindi sila magkakamali sa operasyon na kanilang ginagawa. Dahil nga sa sobrang sakto, ang pag-oopera gamit ang robotic surgery ay mas mapapababa nito ang pagkaubos ng dugo ng pasyenteng kanyang inooperahan na magiging dahilan din para mas mabilis gumaling ang taong dumaan dito. Number 8, kakaibang gamit sa langgam. Maniniwala ka ba na ang mga maliliit ngunit may masakit na kagat na langgam ay posibleng gamitin din bilang isang uri ng pantanggal ng sugat? Ang ganitong tradisyon ay kadalasang ginagawa sa mga bansa sa Africa kung saan sadyang kulang sila ng mga band-aid o iba pang mga pantapal sa kanilang sugat kung kaya't nakasanayan na nilang gamitin ng mga army ant malapit sa kanilang lugar upang maging lunas sa kanilang mga sugat. Inilalagay lamang nila ang langgam sa bahagi ng kanilang katawan na nasugatan at hahayaan lamang ang insekto na kagatin ito kung saan pagkatapos silang makagat ng langgam ay tatanggalin nila ang katawan nito at hahayaan ang ulo na manatiling nakakagat sa kanilang sugat. Magiging dahilan ito upang mas mapabilis ang pagsara ng kanilang sugat at hindi ma-infeksyon na kahit pa ang mga eksperto ay nagulat at namangha. Number 7, pagkontra sa gravity. Ang lahat ng bagay sa ating planeta ay bumabagsak papunta sa lupa dahil sa gravity ng ating daigdig. Pero tila ba kinokontra ng mga sasakyang ito na matatagpuan sa Utah sa bansang Amerika kung saan kahit pa sobrang matarik ang bundok na kanilang inaakyat na madali mo lamang mapagkakamalang para bang pader dahil tila ba patayo na lamang ito ay nagagawa pa din ng mga sasakyan na akyatin ang bundok. Hindi may tatangging nakamamangha ang pangyayari na nakuhanan sa video pero hindi din natin may kakaila na sobrang mapanganib ang ganitong gawain kung saan talagang nakalulula ang taas ng bundok at kung sakaling magkaroon ng pagkakamali ang driver o di kaya'y hindi kinaya ng sasakyan ang pag-akyat ay talagang maaaksidente ang nagmamaneho ng sasakyan na posible pa niyang ikamatay. Number 6, pakikipaghawak kamay ng otters. Ang mga otters ang isa sa pinaka-cute ngunit pinaka-agresibo ding hayop sa ating karagatan. Pero alam mo ba na kahit pa-agresibong uri ng hayop na ito ay natatakot din na mapag-isa? Makikita ang ganitong kaugalian ng hayop sa kanilang gawain kung saan sa tuwing matutulog sila sa karagatan ay sinisigurado nilang mayroon silang kahawak ng kamay upang sa kanilang pagising ay hindi sila nag-iisa at hindi din sila malayo sa kanilang grupo. Kung wala ngang kahawak ang mga otters, ay pinipili nilang talian ng halamang dagat ang kanilang katawan upang hindi sila anurin ng tubig dagat. Pero mas pabar pa din para sa hayop na ito ang mayroon silang kamay na hawak-hawak sa kanilang pagtulog. Number 5, humihinga ang pagong gamit ang kanilang puwet.
Maniniwala ka ba na mayroong uri ng pagong na kaysa huminga gamit ang kanilang ilong o bunganga ay mas pinipiling huminga gamit ang kanilang puwet? Ito ay tinatawag na cloacal respiration na madalas ay matatagpuan lamang sa mga lumalangoy na pagong sa ating karagatan na dahil sa mas madalas silang naninirahan sa ilalim ng tubig ay sadyang mahirap huminga gamit lamang ang kanilang ilong. Kung kaya't ang pagpasok ng oxygen sa kanilang puwet ang nagiging dahilan para makahinga sila kahit pa sa ilalim ng tubig kung saan tatanggapin lamang ng kanilang katawan ng oxygen mula dito at tatanggalin ang mga carbon dioxide na nanggagaling sa kanilang katawan. Number 4, tunay na hari ng kagubatan. Hindi na bago sa atin ang kaalaman na ang mga leon ang hari ng kagubatan. Pero alam mo ba na may mga hayop na sadyang hindi nila kayang talunin? Isa sa mga hayop na ito ay ang pangolin na may kakayanan na bilugin ang kanilang katawan bilang maging kanilang proteksyon. Dulot ng likod ng pangolin ay nababalot ng matitibay at matitigas na mga kaliskis na kung gagamitin nila pang balot sa kanilang sarili ay talagang magiging isang magandang uri ng depensa mula sa mga agresibong hayop sa ating kalikasan. Kung kaya't pag inaatake ang hayop na ito ng mga leon na mayroong matatalas ng ngipin at mga pangil ay hindi pa din ito kayang tagusin ang napakatibay na depensa ng mga pangolin na talagang nagpapakita na posibleng hindi talaga leon ang tunay na hari ng kagubatan. Number 3, bahay na kuweba. Mayroong YouTube channel na posible mong puntahan na nagngangalang Mr. Tiger, kung saan ang isang lalaki ay tila ba nagsawa na sa mga tirahan na makikita sa ating mga syudad kung saan ginawa niyang sarili niyang bahay ang isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Dinisenyo at inayos niya ang kuweba na ito upang maging mas maganda pa kaysa sa karamihan ng mga hotel sa ating mga syudad kung saan talagang natural na mga kagamitan sa ating kalikasan ang kanyang ginamit para sa bahay na ito. Dulot ng mga gamit dito ay ginawa mula sa mga kahoy ng puno, ang tubig ay mula sa batis ng kagubatan at ang kuryente naman ay galing sa mga solar panels na kanyang ikinabit malapit sa kuweba. Dahil din sa malapit sa kalikasan ng bahay na kuweba na ito ni Mr. Tiger ay talagang hindi lamang ang kanyang tirahan ang mayroong magandang itsura, kundi pati na rin ang tanawin sa labas nito. Number 2, dambuhalang sining sa Japan. Kung mabibisita ka sa bansang Japan, ay sigurado akong nanaisin mong puntahan ang nayon ng inakadate kung saan taon-taon ay gumagawa sila ng mga dambuhalang sining sa kanilang sakahan na talagang nagpapamangha sa madaming mga tao. Nagsimula ang ganitong tradisyon noong dekada 90 matapos mapansin ng mga otoridad ng lugar na ang kanilang mga kabataan ay nagsisilipatan sa ibang mga nayon kung saan naging dahilan ng ganitong tradisyon nila ng paggawa ng dambuhalang sining upang tangkilikan ng madaming mga tao ang lokal nilang bigas kaysa sa iba. Dahil din sa sobrang husay ng paggawa ng mga sining na ito ay madaming mga tao ang bumibisita sa lugar kada taon na naging dahilan para sobrang umusbong din ang ekonomiya ng kanilang nayon at mas tangkiligan ng madaming tao ang kanilang mga produkto. Number 1 is Svalbard Global Vault. Kung sakaling gumunaw ang ating daigdig ay alam mo ba na posible pating makasurvive ang sangkatuuan dahil sa isang vault sa isang isla sa bansang Norway kung saan matatagpuan ang lahat ng buto ng mga halaman sa ating daigdig. Ang mga buto ng halaman na ito ay nilagay sa estado ng permafrost para hindi sila masira at masiguradong magtagal hanggang sa hinaharap upang maitanim siya sa henerasyon ng tao na makakaligtas sa pagkagunaw ng mundo. Isipin na lamang natin na isang napakalaking ref ang vault na ito na tinatawag na Svalbard Global Vault kung saan dahil matatagpuan ito sa ilalim ng isang bundok sa gitna ng isang malamig na lugar ay hindi ito masisira kahit pa mawalan ng kuryente na magiging dahilan para kahit pa masira ang teknolohiya ng ating mundo ay patuloy pa ding magpapatuloy ang buhay sa loob nito. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga bagay ang magpapawaw sa ating lahat. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga bagay na ito ang pinaka nagpamangha sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.